The Office of the Ombudsman has found probable cause to file criminal charges in connection with an alleged 96.5 million peso ghost infrastructure project in Davao Occidental. Mga sangkot sa halos 100 milyong piso na ghost flood control project sa Davao Occidental ang sinampahan ng kaso ngayong araw ng Office of the Ombudsman sa Regional Trial Court ng Digos City. Ang proyektong ito kinontrata sa ilalim ng St. Timothy Construction Corporation. Kinasuhan ang mga individual na sina Sara Discaya at Roma Angeline Rimando ng St. Timothy Construction. Gayon din ang 8 opisyal ng Department of Public Works and Highways Davao Occidental. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, batay sa mga nakalap na ebidensya, nagsimula lamang ang konstruksyon sa Kulaman Jose Abad Santos sa Davao Occidental nang pumutok ang flood control scandal nitong Hulyo. Ito ay kahit January 2022 pa na i-award ang kontrata. There was no actual construction, yet respondents certified that the project was completed. They are found to have falsified accomplishment reports, issued fraudulent billing documents, and endorsed disbursement vouchers that triggered the release of the entire project cost. Kasong kriminal na malversation of public funds through falsification of public documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang kinakaharap ng mga ito. Walang inirekomendang piyansa para sa mga akusado. Haharap din sa administrative cases na grave misconduct at serious dishonesty ang mga akusadong opisyales ng DPWH. Pinatawa na rin ang mga ito kahapon ng 6 na buwang preventive suspension. This is a preventive suspension order which is meant as a provisional remedy so that those officials who were involved in this case cannot and will not tamper with any evidence that may be found in their offices. Pinaplano na rin ang paghahain ng agarang whole departure order sa pagkakataong makapaglabas ng warrant of arrest ang korte. Ayon kay Clavano, sa Regional Trial Court sinampa ang kaso dahil district engineer ang pinakamataas na akusado. Ngunit hindi nila sinasantabi ang posibilidad na mayroon pang malalaking pangalan na masasangkot dito. Now, it is still possible that there are proponents in this case that have yet to be uncovered. But as of right now, and given the counter-affidavits of the respondents, wala pa po tayo nakikita. Tiniyak naman mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaaresto sa mga ito sa lalong madaling panahon. I have directed the DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Discaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maaresto sila kaagad. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Ito na ang pangalawang yugto ng paghahain ng kaso ng Office of the Ombudsman sa Korte, kasunod ng substandard flood control project sa Oriental Mindoro na kinasasangkutan naman ni Zaldico at iba pang akusado. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.